always change the way people build their own clothing business. How? With the C-Shop Worldwide Company Way. Alam mo ba na ang 10% ng profit natin sa bawat package na ating nabebenta ay napupunta sa ating AITA community. Napupunta rin ito sa mga estudyanteng ating sinusuportahan sa pag-aaral, lalo na sa panahon ngayon. C-Shop Online Warehouse Franchise Business. No, dito sa Z-Way Shop, lahat ng business partner is a CEO. And every CEO here is a hero. Dahil sa bawat pag-purchase mo, habang tinatayo mo yung negosyo mo, habang binibuild mo yung business mo, meron tayong natutulungan. Meron tayong nagagabayan. Lalo na ang AITA community na halos kinalimutan na. 10% profit per quarter goes to outreach programs. Meron na tayong 5 mini library na napatayo. Abra, Kasiguran, Aurora, Pampanga, Tarlac, Batangas. Lahat ng yan. Meron na tayong mini library dyan. No? And at the same time, meron tayong mga estudyante na patuloy na tinutulungan hanggang sa makagraduate sila. Ini-imagine ko nga eh. Paano kung dumating yung araw na gagraduate na sila? I am the proudest one. Sobrang proud ko. Kasi yung company natin, habang nagtitinda tayo online, di lang tayo online sellers. Meron din tayong mga estudyanteng nasusuportahan. Darating yung araw, gagraduate na sila. Yung mga estudyante na to, laging nagpapasa ng, Miss Ram, ito yung grades ko. I am very proud of them. Kasi walang failing grades. Diba? Nakikita ko yung sarili ko sa kanila noon, who is striving hard to get an education. Diba? Naniniwala ako na darating yung araw kapag nakagraduate sila, diba, makakatulong din sila in return. Ganun lang naman yun eh. If we help them, they will also help others. Sa bawat benta mo, nakakatulong tayo. Habang tinutulungan ka ng kumpanya na kumita, habang tinutulungan ka ng kumpanya na magkaroon ng sarili mong negosyo, meron kang mga batang na pag-aaral. Napakasimple ng konsepto. Because I always believe that giving is the source of living. We are here not to just live, but also to give. Isa lang yung gusto kong patunguhan nating lahat eh. Financial freedom. Freedom. Ito yung naglapas ng iPhone 13, mamaya bibili na ako. Charot, wala pa. Diba? Financial freedom is yung pwede mong bilhin lahat ng gusto mo nang hindi mo iniisip yung budget. May makakain pa ba kami bukas? Diba? I always got to say this building blocks to financial freedom, no? We have our cash flow, which is yung pinaka nasa baba, guys. Next is the protection, the insurance, savings, and investment. Now, ang role ni Z-Way Shop, guys, is nandoon sa pinakababa sa cash flow. You have your career. Kung wala ka mang career ngayon, at least you have your business. You have your house and your cash reserve or your emergency fund. Balik tayo dito. Ganito yan, guys. Yung cash flow mo, ito yung source of income mo. Kapag ang cash flow mo, hindi matibay ang pundasyon, kumbaga sa bahay na binubuo natin, ang kailangan nating pagtibayin ay ang pundasyon. So that we will be safe all the time. Diba? Ganon din po sa building blocks to financial freedom. Parang tong bahay na binubuo mo, pero ang kailangan dito, matibay ang iyong pundasyon, which is yung cash flow mo. Diba? Ngayon sa mga OFWs dyan, OFW ka, may income ka. Sa mga employees dyan, may income ka ngayon. Next thing that you have to do is to build a side hustle. Side hustle or build your extra income and business.
Ba kailangan may negosyo ka? Ayan. And then, your house. Yung bahay mo ba ay sa'yo? Next kasi yun guys eh. You have your career, you have your business, you have your house. Yung house ba is an asset or your liability? Asset, yung yaman mo. Liability, kapag po ginagastusan mo pa. There is a maintenance sa bahay, yes. Kaya somehow, some people called it a liability, not an asset. Diba? Your car, kung may kotse ka, it is not an asset, it is a liability. Bakit? Pinapagas mo yan. Diba? Gastos yan eh. Anything na gumagastos ka is your liability. Now, you have to build your assets. Yun yung mahalaga dito guys, no? And of course, kung may career ka, may business ka, may bahay ka na, okay na. No? Ngayon, kailangan mong mag-build ng tinatawag na emergency fund. Alam niyo, ang business dapat may emergency funding din yan. Hindi lang ikaw ang may emergency fund. Ha? Kailangan, nagtatayo ka ng negosyo mo, may emergency fund ka. Hindi yung naubos yung item mo. Diba? Bumili ka 25K. Yung 25K mo, nasa ibang bansa ka pinamigay ng anak mo. Zero. Return on investment. Kailangan, meron kang pambanat. Meron kang pambawi. No? Kasi kailangan yan, sinusulat mo lahat eh. Para sa lahat ng bagong business partners ko dito, it is a requirement na meron kang notebook. Yung notebook na yon para sa negosyo mo, for your business planning. Your protections comes from your insurances. Yung kotse mo, may insurance, ikaw wala. Eh paano kung bumangga yung kotse, nandun ka sa kotse? Yung kotse mo, may insurance, ikaw wala. Diba? Ito, kilala nyo ako guys, real talk ako lagi. Diba? Prangka ako pagkadating dito kasi gusto ko ma-realize nyo. Yes, we only live once, YOLO! You only live once, diba? Yes, we should enjoy life. But, huwag natin kakalimutan na at the end of the day, at the end of the life that we have, diba? I don't want to say this, but we all gonna die. Diba, yung buhay mo sana na ginagawa mo ngayon, na inaano natin ngayon, it will be a life that will be remembered by everybody. Kung hindi ka nanggaling sa mayaman na pamilya, huwag kang selfish. Dapat ang mayaman na pamilya magmula sa iyo. Sa mga nanay dyan, sa mga tatay dyan, di ba? Ang buhay natin hindi na para sa atin eh. Para na sa mga anak natin. Of course, we want to give them the best life that they can have. Yung anak ko, ayoko silang kumain ng bagong at mantika. Toyo at mantika para lang makaraos ako on lunch. Diba? Ayoko mangyari sa mga anak ko yun. That's why I work harder. We should not be, alam mo yun, dapat we give everything to our family. Diba? Ayan, ngayon na meron na kayong negosyo, ngayon na meron kayo ay employed, kayo ay may negosyo, dagdagan mo pa ng maraming negosyo. Diba? Darating at darating yung araw, ganun yung mangyayari. So, why not prepare for it? Diba? At pagkatapos mong maprotektahan yung cash flow mo, may extra ka, or it is the time na kailangan mo nang mag-invest. Alam nyo ako, may timeline ako, pero timeline ko lang to. At the age of 30, dapat natayo ko na yung aming dream house and the ZY building and all. And continuous naman yung ating income. Although nag-start na ako ng mga investment, I invest in properties and in golds. Diba? Nag-invest ako in properties. Kasi alam nyo, ang lupa, tumataas yung value niyan eh. Tumataas yung value niyan. So, that is one good investment for me, ha? Aside doon sa aming mga mutual funding, VULs, yan. Aside doon. Kapag matindi na at maayos na yung cash flow niyo, ito pangarap ko to sa inyong lahat. Kaya ako tinuturo, no? Pangarap ko na lahat tayo, ganito yung mangyari sa atin.
We have our business, we have our career, we have our businesses, we have our own house, and our emergency fund. Diba? Lagi niyong tatandaan to, lalo na sa mga OFW. Ang formula, the best formula. Diba? Hindi to XYZ. Diba? Pinahirapan pa tayo sa algebra, income minus savings equals expenses lang naman pala yung magbibigay sa atin ng yaman. Diba? Ang dami pang 2x plus 2y equals XYZ. Pero the best formula of all is income minus savings equals expenses. Mag-save ka muna bago ka gumastos. I do delayed gratification. Delayed gratification is gusto ko ng bagong phone. Hindi mo na ako bibili. May phone pa naman ako. Gusto ko nung Balenciaga na sapatos ni Vice, ganda. Hindi ko muna bibilhin. Iipunin ko muna tong pera na to kasi kailangan ko tong mapalago. I did that. Talagang parang sabi sa akin ng mga friends ko, Ram, kailangan mong i-reward yung sarili mo. Kailangan bigyan mo naman ng yung sarili mo. But you know what? I just realized, kung hindi ko ginawa yun, kung ako ay yung ako ay yung tipo na kumita, gastos, kumita, gastos. Diba? Siguro walang nangyari kay ZY. Yun yung isang bagay na gusto kong matutunan ninyo. Taste muna konti. Delayed gratification ang tawag doon, no? Because one day, lahat ng paghihirap ninyo, it will be worth it. Starting a business. Madali ito. Diba? Congratulations doon sa mga bagong business partners ni ZY Shop. Congratulations. Bakit? Alam nyo, sa panahon ngayon, diba? Ang daming opportunity. Starting your business is very easy. Alam nyo bakit? Kasi starting your business is easy. Maintaining your business is not. Yung naka-1 taon ka, 2 taon ka kay ZY Shop, napakalaking, for me napakalaki pong napakalaking achievement. I witness a lot of people who start their business. By the 3rd month, 2nd month, wala na. Suko na. Dumaan yung tagtumal, wala na. Pagod na. Alam nyo, out of 10 na pumapasok sa ZY, out of 10 na nagsisimula ng negosyo, only 2 can make it on the first year. Kapag nagawa na nila yan on the first year, I bet they can do it for 5 years, 10 years, 20 years. Madali kasi magsimula ng negosyo eh. Sa totoo lang. May pera ka, start ka. Pero alam mo, mahirap doon. Nandun kasi tayo sa mentality na ganito kasi tayo pinalaki dito sa Pilipinas, guys eh. Mentality natin na to eh. Sabi ng nanay mo, sino ditong nanay nagsabi ganito? Nak, mag-aral kang mabuti kasi kailangan mong kumuha ng napakagandang trabaho. Nak, sino nagsabi nun? Sinong nanay nagsabi ganon? Will you please type 1? Nak, mag-aral ka mabuti Kasi isang araw kailangan mong makakuha ng magandang trabaho. Doon sa mga nanay dyan, pakibago po yon. Pakisabi po sa mga anak nyo, Nak, mag-aral kang mabuti Kasi kailangan mo magsimula ng sarili mong negosyo para hindi ka mangangamuhan one day. Alam nyo, ito lagi ko itong sinasabi sa inyo eh. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo magre-retire. Lahat tayo titigil magtrabaho. Pero yung bills mo, yung payments mo, yung Meralco, yung tubig, yung renta, lahat ng yan hindi titigil. Kaya habang maaga pa, please lang, mag-isip ka na ng side business mo. Para hindi ka forever na magtrabaho. Gusto ko lang ihanda kayo that being an entrepreneur is not easy.
hindi to madali. Hindi to kagaya ng pagpasok mo ng kinder, hindi to kagaya ng pagpasok mo ng grade 1. Ang swerte nyo lang sa ZY kasi may nag-guide sa inyo. If you are about to start a business on other company, other supplier, there won't be guidance. Walang guidance. Dito sa ZY, I make sure na may guidance. Kasi kagaya ninyo, nagsimula din ako. Nagsimula din ako sa wala akong alam. At ayoko na mangyari, maranasan ninyo yung mga pagkakamali na meron ako. Kaya, I always do talks, always motivate you, inspire you, lalo na sa panahon ng matumal, I always make sure na kamustahin kayo. Diba? Kasi nga, alam mo, ang hirap. Alam mo, dumating yung araw sa akin dati. Gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang bumalik sa pagiging call center agent. Gusto ko nang mag-calls na lang ako ulit. Gusto ko mag-analyst na lang ako ulit. Kasi, kikita ako ng 75,000 per month kung magtatrabaho ko. Pero alam niyo yung 75,000 a month ko na yon, 2 hours lang dito sa ZY. Minsan nga, minuto lang eh. Dumarating na yung ganun kalaking pera eh. That is the difference. Mas malaki yung income sa pagiging entrepreneur kesa sa pagiging employee. But, yung hardship, yung hirap, yung sabi ko nga sa inyo, wag niyo akong kakausapin kapag nagmi-meeting kami ng sarili ko. Diba? A day in the life of an entrepreneur is not easy. 5 a.m. gigising ako, thank you Lord. 5:30 may problema. Okay, matatapos din to. 6:30, resolve na yung problema. 7 o'clock, may problema ulit. 7:30, resolve na. So, alam niyo yung parang bituka ng manok. Kasi ang hirap. But at the end of the day, it will always be, thank you Lord. Kasi natapos yung araw, kasama kayong mga anak ko, and I am very happy. Kung kayo willing dumaan dun sa bituka ng manok, are you ready ba? Dun sa ganon, it's a roller coaster ride guys. Roller coaster ride, minsan nakakasuka na tapos gusto mo nang huminto na lang. Pero kailangan matibay loob mo. For me, yun talagang magiging successful entrepreneur are OFWs. Nanay, tatay. Alam niyo bakit? Yung OFW lahat pinagdaanan na niyan. Lahat ng homesick, lahat ng gutom, lahat ng pagod, 'di ba? Lahat pinagdaanan na niyan. Yung mga nanay, tatay, 'di ba? Kailangan na magpatuloy kasi may anak na umaasa sa kanila. Yun. Kaya I always believe in your ability, 'di ba? Alam ko, sa ngayon, limited pa yung kaalaman ninyo, limited pa yung mga kakayahan ninyo. Kaya nga andito kami. Andito ako, andito yung mga coaches, meron tayong mga courses na libre ninyong i-take. Pero hindi nyo lang kailangan yun i-take. Kailangan yun i-execute natin sa negosyo. So, always remember that no matter how slow you progress, you are still away of everyone who isn't trying. So again, this is Dr. Ram Dagdag from ZY Shop Worldwide Company.